Bibi, pagod at umay ka na ba sa mga gawaing bahay na halos ikaw lang din ang gumagawa? So, totoo ang kasabihan ng matatanda, ang batang masipag, paglaki, maraming inaatupag. Well, ganun talaga. Pag lumaki kang sanay sa trabaho, di ba? Hahanap-hanapin talaga yan ng katawan mo eh. Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ka na napapagod. Di ba? Na hindi mo na kailangan ng tulong. Kaya dapat lahat ng kasama mo sa bahay, alam at least yung isa or dalawang task na pagtutulungan ninyong gawin. Di ba? Kasi hindi pwede yung ikaw at ikaw lang talaga gagawa ng lahat. Tsaka siguro let's end the connotation na kababae mong tao, hindi ka masinop, burara ka, ganyan. Kasi regardless of the gender, dapat lahat tayo marunong sa gawaing bahay. Marunong mag-ayos, maglinis. Kasi paano kung mag-isa ka lang sa buhay mo tapos lalaki ka, di ba? Wala kang kasamang babae. Ano na lang kaya itsura ng bahay mo, di ba? Tsaka in fairness, sa panahon naman ngayon, mga bibi, marami-rami na rin yung mga mitikuloso at masela na mga kalalakihan. Diba? Bihira pa siya pero marami na rin akong kakilala na maayos sa bahay at ayaw nang pakalat-kalat yung mga kung ano-ano. Kaya naniniwala ako na depende rin talaga yan sa kinagisnan at natutunan nila sa una nilang tahanan, di ba? Kasi kung lumaki ka or lumaki yan sa bahay na sabog-sabog, kalat-kalat, sanay talaga yan sa magulong bahay. Doon kasi siya komportable, kaya yun yung nakasanayan niya. Pero kung lumaki yan sa isang lugar na maayos ang lahat, tinuruan maglinis, maging organized, then madadala niya yan kahit saan siya magpunta. Ultimo kapag kumain yan sa restaurant, di ba? Makikilatis mo agad kung malinis ba siyang tao kapag nag-Claygo. Oh, hindi mo alam yung Claygo? Alam mo ba yung Claygo? Claygo yung clean as you go. Oh, di ba ngayon mo lang natutunan yan? Aminin mo. Di ba? Doon pa lang alam mo na agad na ayaw niya ng magulo. Meron siyang courtesy sa ibang tao. At dito mo rin nakikita yung disiplina niya at pagiging responsable. Kasi marami pa rin ngayon, kapag nakasama mo sa bahay, makikita mo, ihahagis lang kung saan-saan yung hinubad na brief kapag maliligo na, di ba? Ilalagay lang kung saan-saan yung gamit na napkin. Kahit man lang sa simpleng bagay katulad nun, maging maayos tayo, di ba? Malaking tulong na yun para dun sa mga talagang kumikilos sa bahay. Tsaka nakakahiya sa iba, isipin mo kapag magpapapunta ka ng bisita, di ba? Payag ka nun, ang bango-bango mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Diba? Sobrang aesthetic mong pumorma sa labas. Pero pagpasok ng bahay mo, mapapatanong sila, "Wey, dito ka pa talaga nakatira?" In fairness, hindi nakaayon sa itsura. Also, ako naniniwala din talaga ako na wala sa kahirapan o yaman yan eh. Kahit mahirap po, pwede pong maging masinop at maayos ang tahanan. Diba? Nakadepende yan sa taong nakatira sa loob ng bahay na yan. Diba? So, ano na lang ba yung magligpit ka, magtiklop ka ng mga damit na hindi pa natitiklop, sungkitin mo yung mga hindi pa nasasampay kasi nagagalit na yung kapitbahay. Yung sinampay mong pang isang araw lang tuyo na dapat, isang linggo nang nakasampay, diba? Doon ka na kumukuha pag kailangan mo ng damit. Diba? So, ganun lang naman yun. As simple as that. Maging malinis ka, maging maayos ka, and the rest will be okay. Diba? It will all follow. Ano ba yun? Sinasabi ko. Basta maging malinis ka, tuloy ako nahihirapan pa dahil sa'yo. Well, anyways, Bibi, ako pa rin naman to, ang Bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. At para sa ating susunod na awitin, para sa mga tamad sa gawaing bahay, maglinis naman kayo. Ang daming kalat to. Can't you see? Sabi ni Tiffany. Well, Bibi, tuloy-tuloy ang paikiminaw para lingaw. Dito pa rin sa istasyong huntahan ng mga young and fresh, kagaya mo, kagaya ko, ang 101.1. Yes, the best. Good night, Bibi. Mwah, mwah. Yes,